Kabanata 616. Meow. Mabilis na ikan-away ng matakon na pusa sa kanyang balikat ang mga kuko nito at itinuro ang isang direksyon. Wala nang panahon si Zephyr para isipin ito. Nagsimula siyang sumulong sa ilalim ng utos ng kabilang partido. Gayunpaman, sa ilalim ng utos ng matakon na pusa, ang ruta na orihinal na tumagal ng hindi bababa sa 5 o 6 na araw upang bumalik ang Boundless Academy ay pinaikli ang oras ng higit sa kalahati. Swoosh! Tumakbo siya ng wild all the way. Sa oras na ito, ang figure ni Zephyr, tulad ng isang Wind Thunder God, ay kumikislap na may evil breaking eyes at kinokontrol ang electrical power. Ito ay hindi magagapi. Sa suporta ng kulog at kidlat, ang kulog at kidlat sa kanyang paligid ay sumambulat na parang talon ng kidlat. Ang higit na ikinagulat ni Zephyr ay habang tumatakbo siya, muling tumaas ang kanyang pagkaintindi sa lakas ng hangin. Bagamat ang lakas ng hangin ay mas mahina kaysa sa electrical power, sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake, walang gaanong pagkakaiba sa pagdaragdag ng paggalaw ng katawan na ito. Sa makatuwid, medyo mahirap intindihin ito. Kung maipapaliwanag ito sa akin muli ni Cuthbert Manwaring na elder ng Windpeak, natatakot ako na mas magiging bihasa ako sa pagkontrol sa lakas ng hangin at magkaroon pa ng mas malalim na pag-unawa dito. Habang lumalakas muli ang lakas ng hangin, ang bilis ni Zephyr ay naprotektahan ng hangin at kulog. Ito ay 5 beses na mas mabilis kaysa dati. Ang bilis na ito ay maihahalin tulad sa isang makapangyarihang martial artist na kakaabot lang sa limit breaker spirit. Boom! Sa likod ng Zephyr, 100 milya lamang ang layo, malinaw na nabuo ang espasyo ng irregular depression. Bawat kilometro, ang espasyo ay pipigilan ng isang malaking puwersa, na magiging isang depresyon. Pagkatapos, babalik ito sa dati nitong estado, na para bang may isang higanteng tumuntong dito. Dam Jr., ang munting ba ***** road na ito ay isang disipulo ng The Boundless Academy. Malamig at malungkot ang mukha ni Hallmaster. Mula sa direksyon ni Zephyr, nalaman niya ang pagkakakilanlan ni Zephyr. Pambihira ang talino ng munting bastard na ito. At saka sa paghabol sa daan, parang may naintindihan siya habang tumatakbo. Tila nagsimula na siyang maunawaan ang core ng Wind Force. Dapat siyang patayin bago siya makarating sa The Boundless Academy. Kung hindi, magkakaroon ito ng malaking epekto sa pag-usbong ng ating Lunar Academy. Hallmasters. Napakalambot ng boses, parang siya lang ang nakakarinig. Gayunpaman, hindi niya alam na 100 milya ang layo, sa balikat ni Zephyr, kakaibang tingin ang ipinakita ng matakon na pusa na may cute na hitsura. Nagniningning ang malalaking matubig nitong mga mata, at pagkatapos ay kumaway ito kay Zephyr na parang nagtatanghal ng isang kayamanan. Taga-Lunar Academy din ba ang lalaking ito? Sa pamamagitan ng demonstrasyon ng sakam na pusa, naunawaan na ni Zephyr ang ibig sabihin nito, ngunit hindi niya maiwasang bahagyang matigilan. Ang lakas ng lalaking ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Hallmaster, The Monarchwood Snake King, Kanghai Hallmaster at sa iba pa. Ang lakas ni Nigel Rose at ng iba pa ay hindi maabot ang espirito dahil sa kanilang sariling mga pinsala, ngunit ang taong ito ay iba. Naaabot niya ang espirito. Gayunpaman, ginawa lamang nitong medyo mausisa si Zephyr. Ngayon, lahat ng kanyang kapangyarihan ay inilagay sa kanyang Thunderfoot. Tanging ang mga eksperto sa level 5 agility ang maaaring tumawid sa kawalan, ngunit maaari lamang silang lumipad sa kawalan sa loob ng isang yugto ng panahon. Sa lalong madaling panahon, ang tunay na enerhiya sa kanilang mga katawan ay magiging mahirap makuha. Tanging ang mga nakarating na sa spirit realm ang maaaring lumipad. Kwalipikado silang lumipad ng malaya sa kawalan. Kabanata 617. Sa makatuwid,
kahit na sa tulong ng Star River Spiritual Water, si Zephyr ay naubos na. Ito pa rin ang kanyang kahangahangang diwa. Kung sino pa man, matagal na silang bumagsak. Higit sa 200 milya. Naramdaman ni Zephyr na ang walang hangganang aura sa likod niya ay nakalok sa kanya, na para bang isa siyang mabangis na demonyong Diyos na patuloy na nakangisi sa kanya. Alam niyang wala pang 50 kilometro ang layo ng Hallmaster sa kanya. Kung 70 milya ang layo, malapit na akong maabyutin ng lalaking ito. Kumunat ang noo niya. Si Zephyr ay nagsimulang mag-isip ng mabilis. Hindi ko magagamit ang aking lightning spear ngayon. Kung gagawin ko ito ay masyadong mapanganib. Kung titingnan mula sa lakas ng Hallmaster, ito ay dapat na hindi bababa sa ikalawang antas ng Spirit Realm. Hindi magiging mahirap para sa aking lightning spear na pumatay ng isang eksperto sa peak level 9 agility. Kahit na ang isang dalubhasa tulad ni Tian Guzi, na may isang paa sa espiritu, ay magiging seryoso kahit na nasugatan ang aking lightning spear, ngunit ang aking lightning spear. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng agility at ng espiritu. Habang nag-iisip, walang kumpiyansa si Zephyr na masaktan siya ng seryoso, at patayin siya. Sa makatuwid, hindi niya magagamit ang lightning spear na ito. Kapag ginamit niya ito, pagod na pagod ang katawan niya at baka hindi na niya kayanin. Sword Force. Saka ko lang magagamit ang Sword Force ko. Sa lakas ng Sword Force ko, mapapatigas ko agad ang katawan niya saglit. Tapos, magagamit ko ulit ang electrical power ko para maparalyze siya. At saka, mas makakasakit sa kanya ang kapangyarihan kung pumatay ng masama. Si Zephyr ay umasa sa evil eliminating power. Siyempre, minsang ipinakita ni Zephyr ang epekto ng evil eliminating power. Gayunpaman, ang lakas ng isang eksperto sa Spirit Realm ay sobrang nakakatakot. Ang kanyang evil eliminating power ay higit pa sa sapat upang makitungo sa isang eksperto sa agility, ngunit ito ay hangin na kapag nahaharap sa isang kasamaan sa espiritu. Maliwanag na sa harap ng napakalakas na puwersa, kahit gaano pa kalaban ng langit ang aking kapangyarihan at ari-arian, ito ay hihigpitan pa rin. Lakas. Ito ay palaging ang tunay na paraan. Habang nag-iisip, nakagawa na si Zephyr ng ilang mabilisang plano at nakaisip ng isang magagawang paraan. Gayunpaman, sa kanila, kailangan ni Zephyr ng paraan para iwaksi ang focus ng kabilang partido para makamit ang tagumpay sa isang strike. Neo. Sinasadyang iniunat ng greedy cat ang mga kuko nito at nagkunwaring walang takot. Gusto mo bang pumunta? Sabi ni Zephyr na may kakaibang ekspresyon. Neo. Halata na ang paraan ng pagtatanong ni Zephyr ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ng matakot na pusa. Ikinaway ng pusa ang mga kuko nito at mukhang galit. Tila nainsulto siya ng husto dahil sa minamaliit. Siya ay isang dalubhasa sa espiritu. Isang tingin mula sa kanya ay sapat na upang patayin ka ng hindi mabilang na beses. Napangiti ulit ng mapait si Zephyr. Bagamat ang mahiwagang pag-uugali ng mga sakam na pusa ay nagpapalam sa kanya na ang maliit na batang ito ay napakapambihira, ayaw ni Zephyr na malagay ito sa panganib. Kahit na matagal na silang hindi nag-uusap, ang matakot na pusa ay tinuturing na kaibigan ni Zephy. Imposible para kay Zephyr na makipagsapalaran sa mga kaibigan. Boom! Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Zephyr na sa likod niya, ang marahas na enerhiyang power ay tumataas ng husto. Kahit na may mahabang distansya sa pagitan nila, ang marahas na pagbabago-bago ay nag-aapoy na sa direksyong ito na parang nagliliyab na apoy. Paano siya naging napakabilis? Bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Kabanata 618. Sa oras na ito, ang bilis ng Hallmaster ay hindi bababa sa 5 beses na mas mabilis kaysa dati. Ito ay imposible lamang. Secret skill.
Habang malalim ang iniisip, naisip na ni Zephyr ang posibilidad. Ang isang malakas na lihim na kasanayan lamang ang maaaring magkaroon ng napakalakas na epekto. Rumble. Sa loob lamang ng ilang segundo, naramdaman ni Zephyr na mas tumitindi ang pressure sa likod niya. Ang espasyo sa likod niya ay gumugulong na parang sinindihan. Ang malakas na mapanirang puwersang iyon ay nagsimula ng mag-apoy. Sa wakas, isang matinis at nakakatusok na tunog ang maririnig. Ang susunod na sandali. Sa espasyo sa likod ni Zephyr, may malinaw na bakas, tulad ng bibig ng isang demonyo, na lubhang mabangis. Isang figure ang palm unit sa bakas na ito. Iyon ay isang nakakatakot na bitek, mabilis na umaabot palabas. Hallmaster iyon. Sa oras na ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Hindi niya inaasahan na ganito kabilas ang lalaking ito. Pumunta ka sa impyerno, bata. Mabangis ang mukha ng Hallmaster, at mabilis na nakalock ang palad niya kay Zephyr. Sa pagkakataong ito, tulad ng nahulaan ni Zephyr, gumamit siya ng nakakatakot na lihim na kasanayan. Kapag naisagawa na niya ang lihim na kasanayang ito, kalahati ng kanyang enerhiya ay masisira at aabutin siya ng kahit isang patong ng oras para makabawi. Gayunpaman, ilang sandali lamang bago lumapit si Zephyr sa The Boundless Academy. Wala siyang choice kundi gamitin ang secret skill na ito. Swoosh! Sa pagharap sa hitsura ng kalaban, mabilis na nagtipon si Zephyr na hindi mabilang na beses niyang pinlano. Meow! Nang malapit nang mag-lock ang puwersa ng espada ni Zephyr. Biglang. Kakaibang sigaw ang pinakawalan ng matakon na pusa sa kanyang balikat. Pagkatapos, sa isang flash ng puting liwanag, ang matakon na pusa ay direktang sumugod patungo sa Hallmaster. Ay hindi. Hindi inaasahan ni Zephyr na aaksyon ang matakon na pusa sa mga oras na ito. Nililigawan mo si kamatayan. Oo naman, ang Hallmaster ay nagpakita ng masamang tingin sa kanyang mukha. Nilock niya si Zephyr gamit ang isang kamay, at itinapat ang isa pang kamay sa matakon na pusa. Ito ay isang malakas na Devil Chi. Bagamat pinipitik lang nito ang mga daliri, naglalaman ito ng libu-libong uri ng layunin ng pagpatay at napakatalam. Gayunpaman, nang ang matakon na pusa ay humarap sa pag-atake ng kabilang panig, ang mga mata nito ay nagsiwalat ng mga bakas ng tuso, at mabilis na kumislap ang maliit nitong katawan. Ano? Biglang nanginig ang mukha ni Zephyr. Tila nag-ilusyon ang katawan ng matakon na pusa. Sa susunod na sandali, kakaiba itong lumitaw sa harap ng master ng Stop Hall, at pagkatapos ay mabilis na lumipat ang matutulis nitong kuko patungo sa master ng Stop Hall. Paano ito posible? Ang Hallmaster at ang matakon na pusa ay pinaghiwalay ng libu-libong metro. Sa isang iglap ay lumitaw ang matakon na pusa, na parang gumagalaw sa isang iglap. Ngayon na. Kahit na ito ay kakaiba, si Zephyr ay hindi kasing purol ng Hallmaster. Ang puwersa ng espada ay sumabog at agad na naging isang sangkap. Mabilis na lumabas ang kanyang katawan, at ang puwersa ng espada ay kumalat na parang kidlat. Nako, anong klaseng kapangyarihan ito? Ang puwersa ng espada ay nagngangalit ng husto, at ang espasyo ay tumigil na halos tumitigil. Sa sandaling ito, nanigas ang katawan ng Hallmaster. Sa oras na ito, 30% ng Sword Force Comprehension ang ganap na ginawa ni Zephyr. Sa susunod na sandali, isang kulog ang kumaway at nilamon ang katawan ng Hallmaster. Mamatay. Kulog, Sword Light, Bladed Energy, Sword Force, at Evil Eliminating Power. Maraming kapangyarihan ang perpektong pinagsama-sama. Puff. Ang tunog ng pagpunit ay biglang nailipat, ang gininto ang laban ng espada sa kamay ni Zephyr ay bumunot ng awit ng kamatayan. Kabanata 619. Hindi.
Imposible. Isang matinis na dagandong ang pinakawalan ng Hallmaster. Hindi siya makapaniwala. Nang malapit na niyang patayin si Zephyr, biglang nagbago ang sitwasyon mula sa isang mangangaso at naging biktima. Ngayon pa lang ay naakit na siya sa kahangahangang ugali ng matako na pusa. Siyempre, ito ay sandali lamang. Pero, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa paligid. Ang espasyo na patuloy na natalo ng pag-atake ng enerhiya ay tila na-freeze ng 10,000 taong gulang na yelo. Ang kanyang katawan at maging ang kanyang isip ay naninigas. Imposible. Anong klaseng kapangyarihan ito? Nang makitang may mali, nagsimulang magpumiglas ang Hallmaster sa isang dagandong, ngunit ang kanyang katawan ay tila nagyelo. Kahit anong pilit niya ay hindi makagalaw ang katawan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na chi power na nagmumula kay Zephyr. Ito ay kasing lawak ng mga Diyos at kasing dalisay ng mga pantas. Sa ilalim ng napakalawak at dalisay na momentum, siya ay pinigilan at walang pagkakataong makagalaw. Hindi lamang iyon, ngunit ang pag-atake ni Zephyr ay napakabilis. Ang kulog at kidlat ay kumikislap, at ang marilag na kulog na dragon ay sumayaw ng ligaw, nakabitin at gumagalaw, tulad ng isang talon. Ang orihinal na matigas na Hallmaster ay naparalisa muli ng kulog at kidlat. Hindi. Malapit na ang Golden Combat Sword. Sa wakas, binuka ng Hallmaster ang kanyang bibig at nagserim. Buzz. Ang bladed energy ay lumipad at naging bahaghari. Sa tulong ng sword focus, mabilis itong naputol. Buzz. Lumipad ang dugo kung saan-saan. Sa ilalim ng nakatutuwang pagkalkula ni Zephyr, ang bawat hakbang ay lumitaw sa isang maayos na paraan, at ang pagtatapos ay walang alinlangan na maganda. Ang bladed energy ni Zephyr ay nabasag ang leeg ng Hallmaster at nahati ang kanyang katawan sa dalawa. Gayunpaman, ang isang dalubhasa sa espiritu ay isang dalubhasa sa espiritu. Kahit naputulin ni Zephyr ang leeg ng Hallmaster na ito, nananatili pa rin ang sigla ng kabilang partido. Rumble. Mabangis na sumayaw si Kidlat. Patayin ang kasamaan. Mabilis na kumulo ang Evil Breaking Eye sa pagitan ng kanyang mga kilay at naging God Ray. Ang mga bahid ng lilang liwanag ay kumislap at bumalot sa kanya na may kakila-kilabot na kapangyarihang pumatay. Kasamaan. Mamatay. Buzz. Ang Evil Eliminating Power, tulad ng isang purple na banal na latigo, ay nakasalikop at patuloy na tumutusok sa katawan ng Hallmaster. Hindi lang iyon, binalot pa ng makapangyarihang masamang kapangyarihan ang kanyang kaluluwa at agad itong napunit. Sa harap ng napakalakas na kapangyarihan upang sirain ang kasamaan at pumatay ng kasamaan, ang kaluluwa ng Hallmaster ay agad na napunit sa kawalan, tulad ng araw na natutunaw sa nyebe. Kung ibang tao ang humarap sa Hallmaster, ang kanyang kaluluwa ay maaaring mapangalagaan, at pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, sa harap ni Zephyr, walang natira. Sa wakas ay naalis ni Zephyr ang taong ito. Sa pagtingin sa hindi kumpletong katawan ng Hallmaster, patuloy siyang naghahabol ng hininga. Meow. Meow. Tuwang-tuwa ang matako na pusa at mabilis na sinuntok ang katawan ng Hallmaster. Hindi ito gumalaw. Pagkatapos, sunod-sunod na storage bag ang mabilis na lumipad palabas sa katawan ng Hallmaster. Hindi lang iyon, mayroon ding storage ring sa daliri ng Hallmaster, na may magandang kalidad. Bagamat hindi ito kasing ganda ng ginto at jade storage ring ni Zephyr, mas maganda ito kaysa sa nauna niya. Ang lalaking ito. Pagtingin sa matako na pusa sa kabilang side, napakunot ang noo ni Zephyr.
Kabanata 620. Ngayon lang, malinaw na malinaw niyang nakita na ang Greedy Cat ay malayo pa sa Hallmaster, ngunit ang Greedy Cat ay agad na nag-shuttle sa harap niya. Ito ay hindi kapani-paniwala. Parang piercing through the shackles of space and teleported over. Tapos, nagsimulang makahanap si Zephyr ng tuktok ng bundok at dahan-daang kinokontrol ang kanyang paghinga. Ngayon lang, ginamit niya ang lahat ng kanyang paraan. Bukod dito, kung hindi dahil sa tulong ng sakam na pusa, hindi magiging maayos si Zephyr. Makalipas ang halos kalahating araw, nabawi ni Zephyr ang kanyang sigla. Bukod dito, mayroon siyang mahinang senyales na nakalusot siya sa level 6 agility. 24. Malinaw, pagkatapos ng mga araw ng pagtakbo at pakikipaglaban, ang kakanyahan, chi, at espiritu ni Zephyr ay nababagay sa sukdulan. Naturally, may mga palatandaan ng isang pambihirang tagumpay. Matapos buksan ang storage ring ng Hallmaster, biglang nanginig ang mukha ni Zephyr. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang taong ito ay may maraming nakatagong gamit. Mayroong humigit kumulang 8,000 lower spiritual stones, at mayroong ilang mga kristal na may God Ray na kumikislap. Ang mga kristal na ito ay parang mga espiritual na bato, ngunit ang liwanag ay mas dalisay. Ito ay dapat na isang medium spiritual stone. Ang isang medium spiritual stone ay hindi bababa sa 100 beses na mas epektibo kaysa sa isang lower spiritual stone. Ito ay karapat-dapat na maging isang spirit realm expert na magkaroon ng isang medium spiritual stone. Sa storage ring na ito, hindi lamang mga spiritual stones ang mayroon, kundi pati na rin ang maraming elixir S. Ang kalidad ng mga elixir na ito ay hindi mababa. Nagsimula nang kumain ang matakon na pusa sa isang tabi. Maraming stock talaga ang mga eksperto sa spirit realm. Maraming mga karaniwang bagay tulad ng mga gintong barya, alahas, at iba pa. Habang binubuklat pa ni Zephyr ang mga pahina, biglang may lumabas na libro sa harap ng mga mata ni Zephyr. Inilabas ito ni Zephyr na nagtataka. Energy Explosion Technique. Ang tatlong salita sa scroll ay bahagyang nanginig ang puso ni Zephyr. Naisip niya ang sitwasyon nang hinahabol siya ng Hallmaster at biglang bumilis ang takbo niya. Ito kayang Energy Explosion Technique, ang dahilan kung bakit mabilis na tumaas ang bilis ng kalaban. Bahagyang naantig si Zephyr. Ito ay talagang isang lihim na kasanayan. Kung sanayin niya ito, ang espiritual na dugo sa kanyang katawan ay agad natataas ang bilis ng pagtakbo ng 12 beses at pansamantalang tataas ang kanyang tunay na enerhiya ng 5 beses. Mabilis ba ito ng 5 beses sa isang iglap? Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Ang paglago na ito ay ganap na naiiba sa mga epekto ng kaliskis ng dragon ng kanyang ancient draconic way. Ito ay isang komprehensibong pagtaas. Hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng tunay na enerhiya, lakas, o bilis, ito ay tataas. Sa relatibong pagsasalita, ito ay mas epektibo kaysa sa kanyang kaliskis ng dragon. Gayunpaman, magdudulot din ito ng pagkonsumo ng sariling numa. Sa makatuwid, ito ay napaka-demanding. Gayunpaman, ang pina-practice ko ay ang ancient draconic way. Ang enerhiya ng dugo sa aking katawan ay tumataas. Kaya kung ganap na mag-practice ng energy explosion technique, at maging ang kapangyarihan dito ay magiging mas mahusay. Ito ay sapat na upang makayanan ang pagkonsumo ng numa. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamagandang oras para sanayin ang chi explosion technique. Sa makatuwid, nagplano si Zephyr na magsanay ng energy explosion technique pagkatapos bumalik sa The Academy. Hindi ako makapaniwala na ang Hallmaster ay isang residual demonic cultivator ng Lunar Academy.
Ang cultivation nito ay mas malakas pa kaysa sa Nigel Rose Hallmaster at sa iba pa. Sa madaling salita, minaliit natin ang natitirang puwersa ng Lunar Academy noong nakaraan. Ang labanang ito ay nagbigay daan kay Zephyr na tunay na maunawaan kung gaano kalakas ang mga evil martial arts practitioners. Masasabi nila na ang napakaraming demonyong cultivator na nakatagpo nila sa mga guho ng Lunar Academy ay maliit na bahagi lamang nila. Nga pala, parang gusto akong patayin ng Hallmaster sa bagay na ito. Biglang pinitik ni Zephyr ang palad niya at may lumabas na bagay dito.